Good morning po mga bayan. Latest update po tayo rito sa mismong Calax to CC Link. Mula po rito sa mismong subsection 3 mga bayan, subsection 2 to subsection 1. Yung subsection 1 naman ay yun na po yung Kawit Cavite. Itong subsection 3 mula sa may Silang Aguinaldo Interchange to Governors Drive may habang 8.64 kilometers mga bayan, na kung saan araw na lang ang binibilang, ito ay bubuksan na po ito sa publiko. Ito naman po yung subsection 2, Governors Drive to Open Canal Interchange, may habang 9.86 kilometers mga bayan. Full blast na po yan ang gawa ngayon at may mga portion na po na simentado na. Masisilayan nyo maya sa ating drone shot. At ito naman po yung open canal to Kawit Cavite, no? May habang 8.68 kilometers mga bayan. At atin na rin pong sali sa pag-update itong CC Link, may habang 1.3 kilometers at may pundo itong 1.79 billion pesos mga bayan. Naway samahan niyo po si Purge Studio ngayong araw Sabado Santo dito po sa Calax Cavitex Link Expressway. Paki-like, paki-share, paki-follow at subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Hindi man sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Ito na po mga bayan yung ating drone shot. Dito po ito sa mismong Silang Aguinaldo Interchange mga bayan. So ayan na po yung rotunda. Diyan po tayo papasok kung once na ay bubuksan na po yung mismong subsection 3. Mula rito sa Silang hanggang Governors Drive mga kabayan. So yung Governors Drive Interchange mga kabayan, yan po ay sakop na po yan sa General Trias Cavite. Yan po ay sakop sa Barangay de Puigo, General Trias Cavite po mga kabayan. Hindi po yan sa Dasma dahil halos magkadikit lang po yung boundary dyan. Sakop na po yung Governors Drive sa Barangay de Puigo, General Trias Cavite mga kabayan. So ito na po yung mismong Silang Aguinaldo Interchange mga bayan. Paki-share na rin po, paki-like, paki-subscribe at follow na rin sa ating FB page. Napaka-kinis na mga bayan. At ito ay wala nang gumagawa rito dito sa subsection 3 dahil po ito ay naka-ready na po ito sa pagbubukas. Kung kailan talagang eksakto na petsa, kung paabutin ba ito ng Pasko. Nakatingga na ganito mga bayan. Siguro naman ay hindi talagang may sabi-sabi ngayong April di umano. Abangan ninyo mga bayan yung ating mga update rito po sa Calax, sa Marikina Flood Control, South Luzon Expressway, no? Para hindi kayo mahuli sa balita.
malaki itong tulong mga kabayan kung ikaw po ay pupuntang General Trias, papuntang Imus, Cavite ay mapabilis na po ang ating pagbiyahe once na ito ay mabuksan na po mga kabayan. Ayan po, wala nang gumagawa kahit konting retouch na lang dyan ay wala na talaga. So ibig sabihin mga kabayan, ito ay ready na po ito sa pagbubukas. So narito na po tayo sa Governor's Drive Interchange mga kabayan. Ito po ay sakop sa Barangay Dipuigo, General Trias, Cavite po. Yung baba na may mga sasakyan na dumadaan, yan na po yung kahabaan ng Arnaldo Highway. Ang pinaka-end dyan doon sa may Taguspay doon sa Open Canal Road mga kabayan. Napakalaking tulong. So, ayan po yung may ginagawa dyan sa right side. Dyan po magsisimula yung subsection 2. Mula rito sa Governor's Drive hanggang Open Canal. Yan po yung subsection 2 mga kabayan. So, itong baba natin, yan na po yung pinaka-entrada sa subsection 2 na kung saan baka sa aking estimate lang po mga kabayan, baka bago magpasko or Pasko ito bubuksan, subsection 2 at subsection 1. Haratsadahan na dahil wala na pong problema sa right of way. Tuloy-tuloy na po yung paggawa. Dito kasi sa subsection 2 mga bayan, ipakita ko po sa inyo mamaya, natagalan po dyan mga bayan paggawa. Siguro sa right of way ang issue. Kaya hindi basta-basta magalaw ng mga kontraktor. Ang kontraktor rito ay Liton mga bayan. Napakalaking kontraktor yan. Pang international. Quality gumawa. Grabe. So masisilayan natin, napakabilis yung progress. So ayan na po. Itong lugar na ito mga bayan, ito po yung sinasabi ko na matagal na tingga rito dahil po sa start sa paggawa rito dahil po siguro sa right of way issue. So barangay lang to inumpisahan mga bayan sa pagbungkal rito at ngayon ay ayan na, last month lang yata pero ngayon may base course ng binuhos dyan. Napakabilis ang gawa nila dahil po sa magandang panahon, mainit, tuloy-tuloy kaysa tag-ulan. Delikado to mga bayan, maabutan to ng tag-ulan rito. Ay sigurado may talagang hassle kasi yung putik, magpuputik yan mga bayan. Ngayon ay tag-init ay talaga, kaya malaki ang progress. Kagaya din po mga kabayan sa ating ina-update sa South Luzon Expressway, ay napakalaki rin po yung progress. Lalo na po sa package A na dapat siya ay yung mauna matapos. Kaso baliktad. Yung package C tuloy, yung San Pablo to Tiaong Interchange, ang nauna pagkatapos mga bayan. So, yung mismong toll gate na lang ang kulang roon sa mismong Tiaong to San Pablo. Sa mismong Tiaong ay may naka-ready ng pag-install ng toll gate. So, back to the topic na tayo. Rito na tayo sa mismong Calax mga bayan. Napunta yung topic natin roon sa South Luzon Expressway. Sana all. Ayan po mga bayan. Kaya dyan sa portion na yan, dati ay mga puno pa yan dyan. Talahiban pa. Ngayon ay ayan na. May base course ng nilatag mga bayan. Napakabilis yung progress. Dito po nagsisimula yung mismong subsection 2. Mula rito sa Governor's Drive hanggang doon sa Open Canal Interchange mga bayan. Napakataas ng video natin ngayon mga bayan. Almost 41 minutes. Kasi sinama na mula sa may subsection 3, subsection 2, subsection 1 at sinama na rin natin yung mismong CC link na kung saan ay halos 80% tapos na. So ang hindi pa natapos yung portion na lamang ng masisilayan ninyo mga kabayan sa ating pinaka-end nitong video. Yan na po yung CC link.
karugtong nito. Kaya wag po kayong mag-skip sa ads. Napakalaking tulong na po yan mga kabayan. At panoorin nyo po hanggang dulo mga kabayan para malaman ninyo ang progress nitong Calax CC Link Expressway. Ang Calax mga kabayan, may haba iyang 45 kilometers. From Mamplasan, Binyan, Laguna, ito ay magtatapos sa Kawit, Cavite. So ito na po yung Governor's Drive Interchange mga kabayan. So, itong portion na ito mga bayan, ito na po yung part ng Mayor's Drive. Sakop po ito ng General Trias, Cavite mga bayan. Ayan po. Inuuna nila yung mismong mga tulay, mga bridge, no? So, itong kaharap sa ating camera ngayon, kung saan galing tayo kaganina, no? Doon sa portion ng Governor's Drive papunta rito mga bayan. So, nagulat ako dyan sa unahan mga bayan, ay simentado na pala yan dyan, no? Bago mag-Mayor's Drive. Hindi natin update yan dati mga bayan. So, ang ating lipad ngayon ay napakataas. Kaya nasilayan natin yan, no? Sa dulo mga bayan. Simentado na pala yan dyan. So, posible itong subsection to. Baka bago magpasko mga bayan, ito ay mabubuksan. Huwag naman sa darating na May, June, July, August hanggang September ay panay ulan, panay bagyo. Huwag naman po. In Jesus' name. So, ayan po mga bayan, no? Simentado na pala yan dyan. Ngayon lang natin nalalaman mga bayan na simentado na yung portion na yan mula roon sa may Governor's Drive, lampas konti ay yun po siguro yung lupa roon na matagal na kaunawaan sa management nitong Calax. Kaya yun, yung area na yun ay medyo natagalan na natingga. Yung ibang portion ng alignment nitong Calax ay may mga semento na. Pero yun doon sa lampas ng Governor's Drive Interchange ay sobrang halos 2 years po yun doon mga bayan na hindi magalaw-galaw. Kaya baka nakipagdebate pa yung may-ari ng lupa.
Kaya ngayon ay wala nang hadlang ito, kaya mas mabibilis na yung trabaho ng contractor nito mga bayan. So yung baba natin naka-align na rin, oh. May mga BS course na rin na nailatag dyan mga bayan. Yung sa bandang kaliwa natin ay ilog yan, mayroong flood control. Baka paldo-paldo na naman yung mali-malita dyan, Diyos ko po. Grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Paldo-paldo sa mga flood control, no? So, yung flood control dyan sa baba mga bayan, sa tingin ko ay napakasulit naman yung paggawa. Quality naman, no? Kita nyo yan? Ang kapal din ng simento. Kahit ang lipad natin ay nasa 103 meters. Napakataas. Tinaasan natin dahil andyan na naman yung kalaban natin mga bayan, uwak. Kulay itim na ibon. Baka babagsak naman yung ating drone yan. So ayan po, yung kaharap sa ating kamera ngayon mga kabayan ay approaching po ito sa mismong open canal interchange sa may portion ng Arnaldo Highway. Dahil doon sa dulo mga bayan, tatawid tayo roon sa Arnaldo Highway. So napakaswerte ng Cavite mga bayan, napakaganda yung location. Ang ganda ng patag siya, walang bundok. Pero andyan yung mga ilog na sobrang lalim. Ang lalalim ng mga ilog rito sa Cavite mga bayan, sobra. Kaya bihira ito bahain rito. Huwag lang magtapo ng mga basura yung ating mga bayan, no? Yung mga nakatira sa tabing ilog, sana itapo ng tama yung inyong mga basura para hindi mababoy yung ating ilog. So ayan po, sa unahan naman mga bayan ay simentado na rin, oh. Yan sa unahan ay simentado na yun mga bayan. Sa unahan pa dyan, andyan na yung bridge, andyan na yung Arnaldo Highway. And then sunod, yan na po yung open canal road na kung saan tatawid rin doon yung mismong alignment nitong Calax. Ngayon, simentado na, oh. Mahaba-haba na rin pala mga kabayan ang nasimento dyan.
Yan nilagyan natin ng araw sa baba niyan mismo. Diyan po itatayo yung mismong open canal interchange. Ayan. Na kung saan andyan na po yung Arnaldo Highway, yung tulay doon sa dulo. At sa unahan konti, andyan na po yung LTO ng Imos, Cavite, no? Ayan, kita niyo po ninyo mga kabayan yung progress, di ba? Mabilis ang trabaho kapag magandang panahon. Kapag maulan, may bagyo, yan po yung isa sa talagang mahirapan yung mga kontraktor dahil nga po sa mga heavy equipment, bumabaon sa lupa, mas dagdag sa trabaho po yan. So ito na po tayo ngayon mga kabayan sa mismong circle. Dito po, no, ito yung open canal interchange. So, dito, iikot po kayo rito mga bayan. Pero kung ang interchange mismo, toll gate sa kabilang side po, ilapitan natin mamaya-maya, no? So, itong pakanan mga bayan, papunta na yan doon sa mismong Imos City Hall, no? At, ayan, no, may buhos na pala mga bayan, no? May mga base course na yung circle na yan. Ano yung black? Asfalto? Hindi yan. So, ayan po yung alignment sa gawing right side natin papunta doon sa Kawit, Cavite. Sa unahan, andyan na po yung Imos City Hall, no? Masisilayan natin dyan dito sa expressway. So, dito po tatawid, iikot rito sa circle. Once na kayo ay mag-exit rito sa open canal, kung galing kayong Laguna, galing kayong Tagaytay, mag-exit kayo rito sa Open Canal Road. So, ipakita ko po sa inyo mga bayan yung mismong pagtatayuan ng Open Canal Interchange, yung pinaka-toll gate, no? Pakita ko po sa inyo yung nilagyan natin ng araw kaganina. So, dito po yon. So, ayan po yung building na nasilayan natin kaganina. So, sa bandang right side mga bayan, paikot ito eh. Paikot siya. Ayan o. Yan sa unahan mga bayan, konti na lang. So, andyan rin po yung ilog, no? Napakalapad na ilog yan at talagang walang baha rito sa portion na ito. So, lagyan natin ng araw mga bayan, no? I-zoom din natin para masilayan ninyo, no? Malapit na rin po yan installan ng toll gate sa portion na yan. Ito po, lalagyan natin ng araw. Zoom natin para kitang-kita. So, ayan na po, oh, mga bayan. Ayan po mga bayan yung sinabi ko. Diyan po itatayo yung toll gate. Rito po sa open canal, interchange. So, yung mismong area kung saan itayo yung toll gate, may buhos na rin. So, diyan po kayo papasok. So, yung bridge dyan sa unahan, posible yung intersection dyan, delikado. Mabilis yung mga sasakyan dyan. Posible magkakaroon din po ng dyan, stoplight. Yan o, yung malapit dyan sa bridge. Ayan. So, yung tulay kung saan tayo galing kanina doon sa kabilang side po yun. Ayan. Ayan yung tulay doon sa dulo. Yun po yung Arnaldo Highway. Diyan po tayo galing kaganina mga bayan. So, napakalaki, mabilis na yung gawa dahil po sa yung mga right of way issue ay na-resolve na. Kaya full blast na yung gawa, tuloy-tuloy na. So, napakalaki yung progress. So, ito yung, dito po mag-i-end yung subsection 2, mga kabayan. After nito, sa Open Canal Interchange, going to Kawit, yan na po yung subsection 1. So, ito po yung, dito sa portion na ito mga bayan, medyo mataas. Dahil po sa medyo mababa at palayan, matubig, kaya mataas yung tambak dyan ng lupa. Medyo matagal na rin po yan nakaganyan mga bayan. Pero hindi pa nila nilatagan ng semento. Siguro sa kagaya sa SLEX na matagal nilang nilatagan ng concrete cement, may nagsabi sa atin na
sinadya niyang ganon para maulanan, mainitan, lalong titibay yung soil na naka-align dyan sa SLEX at dito sa mismong Calax, no? So, ayun po. Di ba po, mga bayan? Doon sa unahan mga bayan, dyan po itatayo yung napakalaking mall dyan. Sa riverbank, gilid mismo. Hindi ko na po sasabihin kung anong klaseng mall, no? So, narito na po tayo. Ito na po yung subsection 1. Part na po ito ng subsection 1, mga kabayan. Ito na po ay sibintado na rin po rito sa portion na ito. Alalatagan na ng concrete cement, mga bayan. Ayan o. Ito po yung nasa tapat na po ito, mga bayan, sa munisipyo ng Imus, Cavite. Putol-putol ang gawa nila. May mga area na simentado na, mahaba na yung simento. Kagaya roon sa Mears Drive, mula roon sa Governor's Drive, bago mag-Mears Drive, ay mayroon na silang nilatag na concrete cement roon. Mahaba na rin pala. Hindi natin nakita yun. Bago lang yata yun nilatagan ng concrete cement. Baka ngayon lang na tag-init eh. So, ayan na po yung kaharap sa ating camera ngayon, mga bayan, ay papunta yan doon sa mismong open canal interchange. Yan. So, yung tulay na ginawa dyan, yan po ay barangay road po iyan. So, ayun po. Dito, may latag na, oh. Kita niyo yan. Yan po, mga bayan. Oh. Napakaswerte yung mga may-ari ng mga lupain katabi ng Calax, ano? So, ayan po yung mismong machine kung saan naglalatag ng concrete cement, mga kabayan, oh. Nasa harapan natin. Sa unahan, matagal na po yung simentado dyan sa unahan, mga kabayan. Ayan po yung machine na naglalatag ng concrete cement, mga bayan. Yan. Ang bilis ng gawa. Kaya sinamantala nila ngayon dahil maganda ang panahon. Kasi kung may bagyo naman, tag-ulan, ay nako, mahihirapan paglatag ng concrete cement. Baka matutunaw lang yung mismong semento na baka tangayin lamang ng tubig ulan. Kung sakali, wag naman sana, no? Sana mas mabilis matapos pag maganda talaga ang panahon. So, dito na po tayo, mga bayan, sa mismong Centennial Road. Ito na po yung Kawit Interchange, no? So, ayan po, mga bayan, no? Masasalanin niyo, mga bayan, yung mismong Centennial Road. Karugtong ay simentado na po yan. Ayan po yung concrete cement. Simentado na po yan, mga bayan. Napakabilis yung gawa. Last update natin rito, may mga portion pa na hindi tapos. Pero ngayon dyan ay tapos na. Sa tapat po ito, mga bayan, hindi po kayo mawala rito dahil yung mismong sikat na mall dyan, no? Dyan po kayo papasok. Pasok sa mismong Kawit Interchange, toll gate, mga bayan. So, ayun na po, oh, simentado na. Yung gitna kasi niyan, barrier, mga bayan. Nakaabang yan, may malalim na ano dyan, mismong drainage. So, dito sa portion na ito, may isang block na hindi pa nalatagan. Oh. 1, 2. Ayan, sa bandang pakanan, mayroong isa. Kahit Sabado Santo ay tuloy-tuloy yung gawa. Sana all, minamadali talaga. Dahil baka maabutan na ng May or June. Sigurado din sa June ay tag-ulan na yan. Sana sa May ay hindi. Sana mainit-init pa rin. Para tuloy-tuloy yung gawa. Mabilis yung paggawa nila, paglatag ng mga concrete cement. Lalo na sa portion na ito. Baka ito, mga bayan, sa aking estimate lamang po, baka ito ay itong package, itong subsection 1 at subsection 2 ay mismong halos
Magkaano lang to mga bayan, no? Halos parehas na malaki na rin po ang mga area na nalatagan ng concrete cement. So ayan na po yung Kawit Interchange mga bayan. Ayan na po yung toll gate. Matagal na po ang tapos yan dyan mga bayan. May mga ilaw na rin po. Pero dyan sa pinakagitna, mayroong dalawang lane, tatlo. Tatlong lane ang dalawa pala. Hindi pa nalataga ng concrete cement. Pinakadulo, andyan na po yung, yan na po yung CC link. Sa gawing, dyan po magdugtong yung Calax at mismong CC link mga bayan. No? Cavitex Calax Link Expressway na may habang 1.3 kilometers. So kita nyo po. Ayan. So lipat tayo rito. Ito na po yung portion ng CC link. So dito po tayo, dito po magdudugtong, tagpo yung Calax at mismong CC link mga kabayan. So yung may mga malalaking ano doon sa unahan, no? Yung mismong girder, yan po ay kapag galing ka ng Laguna, papunta ka na rito ng Kawit Interchange, papunta ka na ng CC link, papunta ka na ng Cavitex. So dito po mga kabayan, ito na yung progress rito. At yan po sa bago mag-interchange, bago mag-toll gate, ayan po ay simentado na. Napakahaba na pala ang nasimento. So ayan toll gate sa bandang right side natin. Ayan na po, may ilaw na rin. At yung barrier, mayroon na rin. Ang bilis ng progress Kasi yung harap dyan sa gilid ng mga toll gate, yung toll gate dyan ay, yung mga lupain dyan ay, yan na po yung part ng Ibo City, mga bayan. Balang araw dyan mga bayan ay magsusulputan dyan yung mga high-rise building dyan at mga malalaking negosyo. So ito na po yung tulay. So tatambakan lang pala ng lupa yung portion yung pinakagitnaan ng tulay mga bayan. Magkaroon pala rito mga bayan ng circle. Yung trumpet design na kagaya sa SLEX. Ayun po, mataas na yung tambak doon sa unahan. May base course na rin. Yan na po yung part doon. Yan na po yung Barangay Tuklong Road. Ayan, dito sa portion may girder na. Siguro next update natin rito, ito ay lahat na ay may girder. Pagkalampas nito mga bayan ay mayroong lupa na lang tambak rito. Kaya napakabilis yung progress. Natagalan din sila rito mga bayan sa portion na ito dahil matubig. Mababa yung lugar at may ilog din dyan mga bayan. Kaya tinambakan ng husto dyan ng lupa. Ayan Dito wala nang rito. Wala nang tulay na gagawin. Kumbaga lupa na lang itambak dyan. Ayan po yung alignment yung nasa taas. Halos kalibel na po yung taas ng tambak ng lupa dyan sa may warehouse na ito sa bandang kaliwa. Halos magkalibel na po. So ayan na po yung mismong skyway dyan sa unahan. Ayan na po yung part ng CC link na kung saan yung dulo mga bayan aspaltado na ay ang gumawa dyan yung EEI Corporation. Wala pang 1 taon tapos buwan lang. Ang bilis, grabe. Kahit gabi may pasok, may trabaho. Ang bilis gumawa ng EEI. Ayan na po yung ilog dyan. Sana palaliman pa yan once na ito matapos na po itong CC link na ito. Ito na po yung portion ng CC link mga kabayan And yung portion na ito ay iba ang kontraktor. Lito nang gumagawa rito. Ito yung concrete cement pa. Yung kulay black hanggang doon sa Cavitex toll gate ay EEI Corporation ang gumawa. Ang bilis ng gawa.
So ayan mga bayan, talagang naidugtong na po dyan sa mismong toll gate ng Cavitex itong CC Link. At tapos na po. Tapos na po itong portion na ito. So ang tinatapos lang mga bayan yung doon sa entrada, no? Sa may barangay Tuklong. Ayan po. Dito sa portion na ito ay almost 1 month na pong tapos. Last update natin dyan, may konting inaayos lang doon sa dulo. Malapit sa tollgate. Baka nagpipintura lang. Sa ngayon, wala na. O wala ng tao na gumagawa dyan mga bayan. O wala na. At may mga ilaw na rin. Ayan o, may mga ilaw na mga kabayan. Yung last update natin ay poste pa lang na ilagay sa ilaw. Pero ngayon mayroon na lahat. Ang bilis talaga ng EEI Corporation. Pang Word Plus ang gawa. Grabe. So yan lang po muna mga bayan yung ating update mula roon sa subsection 3, subsection 2 at subsection 1 at dito sa CC Link. Porca Studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Paki-like, paki-share, paki-follow at subscribe na rin. Maraming salamat.